20 anyos na pagtitiis, tinapon na parang basahang marumi. Sa mismong gabi ng aming anibersaryo, ang regalong natanggap ko ay ang kanyang kabit at papel ng diborsyo. "You are nothing but a maid in a fancy dress, Elena," dura ng asawa ko. Akala nila ay kinitil nila ang buhay ko, ngunit hindi nila alam. Ang babaeng minaltrato nila ang siyang may-ari ng mundong kinatatayuan nila. Sino ngayon ang mamamalimos ng awa? Handa na ba kayong makilala ang tunay na Elena Ilustre? I want a divorce, Elena. Ngayon na. Sawang-sawa na ako sa muka mong mukhang katulong. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa bibig ni Renato na parang mga matatalas na balisong na direktang bumaon sa dibdib ni Elena. Malamig ang boses ng kanyang asawa. Walang kahit anong bakas ng pag-aalinlangan o awa, na tila ba ang 2 dekada ng kanilang pagsasama ay wala lang halaga. Sa mga sandaling iyon, dahan-dahang itinaas ni Elena ang kanyang paningin. Hawak niya ang isang bandahado ng espesyal na kare-kare, ang paboritong pagkain ni Renato na niluto niya ng halos 4 na oras. Suot pa niya ang isang lumang apron na may bahid ng mansa ng mani at ang kanyang mga kamay ay bahagya pang nanginginig dahil sa pagod sa paghahanda para sa kanilang ika-20 anibersaryo ng kasal. Ang bangunang pagkain na dati ay simbolo ng pagmamahal, ay biglang naging lason sa kanyang pang-amoy. "Renato, anong sinasabi mo? Anniversary natin ngayon. Nagluto ako ng paborito mo." Bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay parang isang marupok na sinulid na anumang oras ay mapuputol. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Aurora, ang kanyang biyuda, at matapobreng biyena na nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. "Anniversary? At sa tingin mo ba ay sapat na ang kare-kare na yan para bayaran ang 20 anyos na pagiging pabigat mo sa anak ko? Look at you, Elena. You look like a mess. Hindi ka na nahiya sa sarili mo. Renato deserves someone better. Someone with class. Hindi isang katulad mong galing sa putikan." Naramdaman ni Elena ang isang matinding lamig na gumagapang mula sa kanyang mga paa paakyat sa kanyang puso. Ang mundo sa kanyang paligid ay biglang nawalan ng kulay. Naging abo ang lahat. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang isang mabigat na martilyo na dumidikdik sa kanyang pagkatao. Ang mga daliri niyang nakahawak sa bandahado ay unti-unting nawalan ng lakas. Hindi niya naramdaman ang pagdulas ng pinggan, hanggang sa marinig na lamang niya ang tunog ng pagkabasag nito sa sahig. Ang sarsa ay tumalsik sa kanyang luma at kupas na tsinelas. "Hindi ako nagbibiro, Elena," pagpapatuloy ni Renato habang inaayos ang kanyang mamahaling kurbata. "I've already filed the papers. Pirma mo na lang ang kulang. Huwag mo nang pahabain pa ang drama na ito dahil wala ka ring mapapala. I need a wife who can stand beside me in business meetings, not a woman who smells like garlic and onions all day." "But I gave you everything, Renato," sagot ni Elena. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata, ngunit pinipilit niyang huwag itong hayaang pumatak. "Iniwan ko ang pangarap ko para pagsilbihan kayo. Pinagkasya ko ang lahat kahit kulang. Akala ko ba mahal mo ako, love?" Inirapan siya ni Doña Aurora. "Utang na loob, Elena. Ginamit ka lang ni Renato dahil kailangan niya na mag-aalaga sa bahay habang itinatayo niya ang career niya. Ngayon na nasa tuktok na siya, do you really think he still needs a background decoration like you? Mahiya ka naman sa balat mo." Isang katahimikan ang bumalot sa silid, isang katahimikan na punong-puno ng puot at pagtataksil. Sa gitna ng katahimikang iyon, narinig ni Elena ang tunog ng mga yabag ng sapatos mula sa pintuan. Isang babaeng mas bata, nakasuot ng isang pulang damit na hapit sa katawan at amoy mamahaling pabango, ang pumasok at diretsong humawak sa braso ni Renato. "Sweetheart, is everything ready? I don't want to stay in this smelly house any longer," sabi ng babae si Sofia, habang nakatingin kay Elena na parang isang dumi sa kalsada. Hinarap ni Renato si Sofia nang may pagmamahal na hindi niya kailanman ipinakita kay Elena sa loob ng maraming taon.
Just a few more minutes, babe. Inaayos ko lang ang basura. Tila tumigil ang paghinga ni Elena. Ang salitang basura ay paulit-ulit na umalingaw sa kanyang isipan. Ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng puyat, ang lahat ng pang-aalipusta na tiniis niya sa loob ng 20 taon ay nauwi lamang sa isang salita. Nakatayo siya doon, mag-isa sa gitna ng nabasag na pinggan at natapong pagkain, habang ang taong pinag-alayan niya ng buhay ay nakahawak sa iba. Napatingin siya sa isang maliit na frame ng larawan sa gilid ng cabinet. Ang larawan ng kanyang mga magulang na tanging alaala na lang niya mula sa kanyang nakaraan. Naisip niya, ito ba ang buhay na ipinangako niya sa kanyang ama bago ito mamatay? Ang maging isang basahang tinatapon kapag hindi na kailangan. Bakit ang taong itinuring mong langit ang siya ring magbabaon sa iyo sa impyerno? May natitira pa bang halaga ang isang pusong? Ilang beses nang dinurog ng mga taong dapat ay nag-iingat dito? Huwag mong dungisan ang sahig ko ng mga luhang yan, Elena. Sinasayang mo lang ang oras namin. Ang boses ni Donna Aurora ay parang isang matalim na gunting na pumuputol sa huling hibla ng dignidad ni Elena. Hindi pa man nakakabawi si Elena mula sa pagkabasag ng kanyang puso, naramdaman na niya ang marahas na paghila ng kanyang biyenan sa kanyang braso. Wala itong bakas ng pag-aalinlangan. Wala itong pagkilala sa 2 dekadang pag-aalaga na ibinigay ni Elena sa matanda. Kinaladkad siya ni Doña Aurora patungo sa kanilang kwarto. Habang si Renato ay nanatiling nakatayo sa tabi ni Sofia, pinapanood ang bawat hakbang ng kanyang asawa nang may malamig na kawalan ng pakialam. Pagdating sa loob, mabilis na binuksan ni Doña Aurora ang aparador ni Elena. Kinuha nito ang mga luma at kupas na damit ni Elena at isa-isang itinapon ang mga ito sa sahig. Ma'am, dahan-dahan naman. Makamaalikabukan ang mga gamit ko. Wika ni Sofia na sumunod pala sa kanila. Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya habang nakatakip ang kamay sa kanyang ilong. Don't worry, Iha. Pagkatapos nating itapon ang basurang ito, palilinisin ko ang buong bahay ng disinfectant. Sagot ni Doña Aurora bago hinarap si Elena. Ano pang hinihintay mo? Kunin mo ang mga basahan mo at lumayas ka na. Hindi ka nararapat sa bahay na ito. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang pinupulot niya ang kanyang mga damit. Sa ilalim ng mga tela, nakita niya ang isang maliit na kahon ng pelus. Sa loob nito ay ang isang medalyon, ang tanging pamanang iniwan ng kanyang ama bago ito pumanaw. Akmang kukunin na niya ito nang biglang tapakan ni Renato ang kahon, gamit ang kanyang sapatos na balat. Renato, please. Ang medalyon ko. Yan na lang ang natitira sa akin. Pagmamakaawa ni Elena, ang kanyang boses ay basag na basag. Tumingin si Renato sa kanya. Walang kahit anong emosyon sa kanyang mga mata. You don't need this anymore, Elena. Ang mga alaala ng nakaraan ay pabigat lang sa bagong buhay na gusto kong simulan. At sa bahay na ito, ang lahat ng pagmamay-ari ko ay mananatili sa akin. Sa isang iglap, kinuha ni Renato ang medalyon at itinapon ito sa labas ng bintana, diretso sa gitna ng malakas na ulan at madilim na gabi. Isang impit na tili ang kumawala sa mga labi ni Elena. Gusto niyang lumaban, gusto niyang sumigaw, ngunit ang bigat na kanyang pighati ay tila nagparalisado sa kanyang buong katawan. Layas! Sigaw ni Doña Aurora habang itinutulak si Elena palabas ng pintuan. Ang mga gamit ni Elena ay isa-isang lumipad palabas ng mansyon, bumabagsak sa putikan ng kanilang harden. Walang kahit anong maleta, walang kahit anong balot. Ang tanging dala niya ay ang mga damit na suot niya at ang bigat na isang buhay na ninahaw sa kanya. Nang marating nila ang gate, humarap si Renato sa kanya. Ang liwanag mula sa loob ng mansyon ay nagbibigay ng isang nakakatakot na anino sa kanyang mukha. Huwag na huwag ka nang babalik dito, Elena. Mula sa gabing ito, hindi na kita kilala. You are officially nobody. Ang tunog ng pagsasara ng malaking bakal na gate ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Elena. Naiwan siyang nakatayo sa ilalim ng hagupit ng bagyo,
Ang bawat patak ng ulan ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit ang lamig ng ulan ay wala pa sa kalahati ng lamig na naramdaman niya mula sa kanyang asawa. Nakaluhod si Elena sa putikan. Pilit na hinahanap ang kanyang medalyon sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang mga kuko ay puno na ng dumi. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha dahil sa basa. Sa bawat haplos niya sa malamig na lupa, nararamdaman niya ang bawat pangungutya at bawat sampan na tinanggap niya sa loob ng bahay na iyon. "Lord, bakit?" tanong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay nalulunod sa dagundong ng kulog. Bakit ang taong pinaglingkuran ko ng buong puso ay siya pang kikitil sa aking kaluluwa? Wala siyang pera, walang matuluyan, at walang kahit sinong malalapitan. Ang kanyang mga paa ay nagsisimulang manginig dahil sa matinding lamig. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang nakakasilaw na liwanag mula sa mga headlight ng isang sasakyan ang biglang tumama sa kanyang muka. Isang itim at mahabang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng gate ng mansyon. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba at isang matandang lalaki na may puting buhok at suot na uniporme ng isang driver ang tumingin sa kanya nang may matinding paggalang at lungkot. "Senyorita Elena, sa wakas, nahanap din namin kayo," wika ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Napatigil si Elena. Ang tawag na senyorita ay isang salitang hindi niya narinig sa loob ng 20 taon. Isang salita na nagmula sa isang mundong pilik yung tinalikuran para sa pag-ibig. Ang mundong ngayon ay muling kumakatok sa kanya sa gitna ng kanyang pagkawasak. Sino ang mga taong ito na tila matagal na siyang hinahanap? At ano ang mangyayari kung malaman ni Renato na ang babaeng itinapon nila sa putikan ay ang tunay na may-ari ng lahat ng kayamanang tinatamasa nila? Saan po kayo nagkulang, senyorita? Bakit hinayaan ninyong tapakan nila ang inyong dangal lang ganito? Ang boses ni Lolo Ben ay puno ng pait at panginginig. Habang mabilis siyang bumaba mula sa sasakyan, bit-bit ang isang malaking itim na payong. Hindi niya alintana ang bagsak ng ulan o ang putik na dumidikit sa kanyang mamahaling sapatos. Ang tanging nakikita niya ay ang anak ng kanyang yumaong amo. Ang babaeng dapat ay reyna ng pinakamalaking kumpanya sa bansa, na ngayon ay nakaluhod sa dumi, basang-basa, at tila isang ibong na baliwan ng pakpak. Napatitig si Elena sa matanda. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa ginaw. Ngunit ang mas matinding panginginig ay nagmumula sa kanyang alaala. Si Lolo Ben ang pinakatiwalaang tauhan ng kanyang ama. Siya ang huling taong nakita ni Elena bago siya magpasyang mamuhay ng payak at itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan para kay Renato. "Lolo Ben, anong ginagawa ninyo rito?" Mahinang tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay halos lamunin ng ihip ng hangin. 20 taon, senyorita. 20 taon akong naghintay sa utos ninyong sunduin na kayo. Sagot ni Lolo Ben habang maingat na itinatayo si Elena mula sa putikan. Sinunod ko ang bilin ninyo na huwag makialam. Ngunit ngayong gabi, sapat na ang nakita ko. Hindi na ito pag-ibig, senyorita. Ito ay paglapastangan sa dugo ng mga ilustre. Isang mamahaling puting tuwalya ang ibinalot ni Lolo Ben sa mga balikat ni Elena. Ang lambot ng tela ay tila isang banyagang pakiramdam sa balat ni Elena na nasanay sa mga gasgas at pagod na damit ng isang ordinaryong may bahay. Habang inaakay siya patungo sa loob ng sasakyan, lumingon si Elena sa huling pagkakataon sa gate ng mansyon ni Renato. Ang liwanag mula sa bintana ng silid na dati ay sa kanya ay nagpapakita ng 2 aninong magkayakap, sina Renato at Sofia. Ang sakit na naramdaman ni Elena ay hindi na lamang hapdi ng sugat. Ito ay naging isang malamig na bato sa kanyang dibdib. Ang bawat sakripisyo niya para sa lalaking yon ay tila mga tuyong dahon na tinangay ng bagyo. Walang halaga, walang bakas. Pumasok siya sa loob ng sasakyan. Ang amoy ng mamahaling balat at cedarwood ay agad na bumalot sa kanyang mga pandama.
Ito ang amoy ng kanyang kabataan. Ito ang amoy ng kapangyarihang tinalikuran niya dahil sa maling paniniwala na ang pag-ibig ay sapat na para punan ang lahat. Dalhin niyo ako sa mansyon ng aking ama, Lolo Ben, wika ni Elena. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pagmamakaawa. Ito ay naging matigas at direkta. Habang tumatakbo ang sasakyan, palayo sa lugar na naging bilangguan niya sa loob ng 20 taon, kinuha ni Lolo Ben ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Elena. Nahanap ko po ito sa tabi ng gulong, senyorita. Ito ang kanyang medalyon. May kaunting gas-gas ang ginto nito dahil sa pagkakatapak ni Renato. Ngunit, naroon pa rin ang larawan ng kanyang ama sa loob. Sa gitna ng dilim ng sasakyan, hinaplos ni Elena ang mukha ng kanyang ama. Naisip niya ang bawat luha na ibinuhos niya, ang bawat sampal na tinanggap niya mula kay Doña Aurora, at ang bawat salitang walang kwenta na ibinato sa kanya ni Renato. "I'm sorry, Papa," bulong ni Elena sa kanyang sarili, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. "Sinubukan kong maging tao lang. Sinubukan kong magmahal ng walang hinihinhing kapalit. Pero tinuruan nila ako na sa mundong ito, kapag masyado kang mabuti, ikaw ang unang dudurugin." Nang huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang gate na may nakaukit na letreng I, hindi na si Elena ang babaeng nakaluhod sa putik ang bumaba. Bagamat basang-basa pa rin ang kanyang damit, ang kanyang likod ay tuwid na, at ang kanyang mga mata ay may ningas na hindi kailanman nakita ni Renato. Sinalubong siya ng mga katulong na nakapila. Lahat ay nakayuko bilang tanda ng paggalang. Pagpasok niya sa malawak na bulwagan, humarap siya sa isang malaking salamin na nakasabit sa pader. Nakita niya ang isang babaeng sugatan, marumi, at tila pinagtaksilan ng panahon. Ngunit sa likod ng mga luhang iyon, nakita niya ang tunay na Elena Ilustre. "Lolo Ben!" tawag niya habang hindi inaalis ang tingin sa salamin. "Ano po yon, senyorita?" "Simulan mo nang ihanda ang lahat ng dokumento ng kumpanyang kinuha ni Renato bilang investment mula sa ating foundation. I want a full audit. Gusto kong malaman kung saan napunta ang bawat sentimo na galing sa pera ng mga Ilustre." "Masusunod po, senyorita. Ano pa po ang utos ninyo?" Tumingin si Elena sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na nagluto, naglinis, at nagsilbi sa isang lalaking walang utang na loob. "Ipakita mo sa kanila na ang babaeng itinapon nila sa ulan ay ang mismong langit na nagbibigay sa kanila ng hangin para makahinga. At bukas, sisiguraduhin nating hindi na nila makikita ang pagsikat ng araw ng may ngiti." Sino ang unang babagsak sa ilalim ng bigat ng lihim ni Elena? At paano tatanggapin ni Renato ang katotohanang ang katulong na hiniwalayan niya ay ang nag-iisang babaeng may hawak ng kanyang kapalaran? Cheers to a new life, sweetheart. Mayong wala na ang pabigat sa buhay mo, mas lalong lalago ang kumpanya natin. Ang tunog ng pag-uumpuga ng 2 baso ng mamahaling wine ay nanginghibabaw sa loob ng marangyang opisina ni Renato. Nakasandal siya sa kanyang malambot na upuang balat habang si Sofia ay nakaupo sa gilid ng kanyang mesa. Ang mga binti ay nakakross at may mapanuksong ngiti. Akala ni Renato ay nakamit na niya ang rurok ng tagumpay. Wala na si Elena na mukhang katulong. Wala na ang boses na nagpapaalala sa kanya ng kanyang hamak na simula. Ngunit ang katahimikan ng kanilang selebrasyon ay biglang binitak ng isang malakas na pagbukas ng pinto. Pumasok ang kanyang chief accountant, pawis na pawis at namumutla ang muka. "Sir Renato, kailangan niyo pong makita ito," wika ng accountant. Ang kanyang boses ay nanginginig habang inilalapag ang isang makapal na folder sa mesa. "Ano ba, Ramos? Hindi mo ba nakikitang nagse-celebrate kami?" Bulyaw ni Renato. Bakas ang inis sa kanyang muka. "Sir, ang Ilustre Foundation, binawi po nila ang lahat ng credit lines natin. Ngayon din po. At hindi lang yan, ang North Project na inaasahan nating magliligtas sa kumpanya ngayong quarter, kinansela na po ng kliyente.
Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Renato. Ang baso ng wine na hawak niya ay dahan-dahang nanginig. Anong sinasabi mo? Valid ang contract na yon. Hindi nila pwedeng bawiin ang pondo nang walang abiso. May clause po sa contract, sir. Ang moralidad at reputasyon ng kumpanya ay dapat manatiling malinis. Ayon sa kanila, ang kumakalat na balita tungkol sa pagpapalayas nyo sa inyong legal na asawa ay nagbigay ng negatibong imahe sa mga investors. At ang bago nating backer, bigla silang maglaho na parang bulak. Sa isang iglap, ang opisina na amoy tagumpay ay napuno ng tensyon at takot. Ang mga telepono sa labas ay nagsimulang magsunod-sunod ang tunog na tila mga hiyaw ng mga taong humihingi ng paliwanag. Ang mga empleyado ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagdududa. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang silid na napapalibutan ng mga antigong libro at sariwang mga bulaklak, nakaupo si Elena. Nakasuot siya ng isang silk na robe na kulay asul. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Hawak niya ang isang tasa ng tsa. Ang usok nito ay dahan-dahang umaakyat sa hangin, na tila ba ay sumasabay sa kanyang malalim na pag-iisip. Senyorita, nagsimula na ang pag-pull out ng mga stocks. Sa loob ng 20 minuto, bumagsak ng 15% ang value ng kumpanya ni Renato. Ulat ni Lolo Ben na nakatayo sa kanyang tabi. Uminom ng kaunting tsaa si Elena. Ang tamis at pait ng inumin ay tila sumisimbolo sa nararamdaman niya ngayon. Hayaan mo silang maghabol sa sarili nilang buntot, Lolo Ben. Gusto kong maramdaman ni Renato ang pakiramdam ng isang taong nawawala ng lupa na tatapakan. Gusto kong malaman niya kung gaano kabilis gumuho ang isang tour na itinayo sa kasinungalingan. Ano pong susunod nating hakbang? Tumingin si Elena sa malaking bintana kung saan tanaw ang mga ilaw ng lungsod. Huwag muna nating ibigay ang huling golpe de gulo. Hayaan nating ubusin ni Renato ang lahat ng kanyang koneksyon. Hayaan nating lumapit siya sa lahat ng taong akala niya ay kaibigan niya. At kapag wala na siyang matakbuhan, doon ko siya haharapin. Bumalik ang kanyang alaala sa gabi kung kailan siya itinapon sa ulan. Naalala niya ang tawa ni Sofia at ang malamig na titig ni Renato. Sa bawat alaala, mas tumitibay ang kanyang loob. Ang pag-ibig na dati ay nagpapalambot sa kanya ay pinalitan na ng isang matalas na hustisya. Sa opisina ni Renato, ang lahat ay gulo. Huwag kayong mag-alala. May kilala akong tao sa board ng Ilustre Foundation. Tatawagan ko ang chairperson nila. Sigaw ni Renato sa kanyang mga empleyado. Pilit na itinatago ang takot sa kanyang boses. Sino po ang chairperson, sir? Tanong ng isang staff. Huminga ng malalim si Renato. Ang kanyang noo ay puno ng butil ng pawis. Hindi ko alam ang pangalan niya. Ang alam ko lang, siya ang bagong tagapagmana ng mga ilustre. Sabi nila, napakayaman at napakamisteryoso niya. Kung makakausap ko lang siya, kung maipapaliwanag ko lang ang panig ko, sigurado akong maiintindihan niya ako. Hindi alam ni Renato na ang misteryosong chairperson na gusto niyang luhuran ay ang mismong babaeng tinawag niyang basura. Paano haharapin ni Renato ang katotohanan kapag nalaman niyang ang tanging pintong magliligtas sa kanya ay ang pintong siya mismo ang nagsara at nagkandado? Huwag mo akong hawapan, marurumi mong kamay. Do you know how much this gown costs? Mas mahal pa ito sa buhay mo. Ang boses ni Donna Aurora ay umalingaw-ngaw sa loob ng isang eksklusibong butik sa Makati. Kahit na nagkakagulo na ang kumpanya ni Renato, tumanggi ang matanda na ibaba ang kanyang marangyang pamumuhay. Para sa kanya, ang anyo ng kayamanan ay mas mahalaga kaysa sa katotohanan. Nakataas ang kanyang no, ang kanyang mga braso ay puno ng mga alahas na tila nagsisilbing balute laban sa lumalapit na kahirapan. Sa kabilang bahagi ng butik, sa loob ng isang pribadong VIP lounge na nababalutan ng makapal na kurtinang pelus, nakaupo si Elena. Hindi siya nakikita mula sa labas, ngunit kitang-kita niya ang bawat galaw ng kanyang dating biyenan
Sa pamamagitan ng isang bahagyang nakabukas na siwang, isang sales associate ang lumapit kay Doña Aurora. Ang mukha nito ay bakas ang takot at pag-aalinlangan. I'm sorry, madam, pero ang credit card po ninyo ay declined. Baka po may iba kayong card na pwedeng gamitin? Tila isang malakas na sampal ang dumapos sa mukha ni Doña Aurora. Ang kanyang pisingi ay namula sa galit at kahihiyan. What? Incompetent! Impossible na ma-decline yan. Baka sira ang terminal nyo. My son is Renato, the CEO of his own firm. Tawagan mo ang manager mo ngayon din. Madam, nakausap ko na po ang bangko. Sabi po nila, ang account ay naka-freeze sa utos ng main office, paliwanag ng empleyado. Ang boses ay nananatiling mahinahon, ngunit matigas. Habang nagaganap ang kaguluhan, dahan-dahang tumayo si Elena. Hinaplos niya ang isang seda na tela ng isang mamahaling bestida na nakasabit sa kanyang tabi. Naalala niya kung paano siya pinagkaita ni Doña Aurora kahit ng isang simpleng panyo nung nakatira pa siya sa kanila. Ang bawat sentimo na ginagastos ng matanda noon ay galing sa pawis ni Elena. Ngunit ni minsan ay hindi siya nakarinig ng salitang salamat. Lumabas si Elena mula sa VIP lounge. Nakasuot siya ng isang puting suit na gawa sa pinakamahal na cashmere. Ang kanyang leeg ay pinalalamutian ng isang simpleng perlas na nagkakahalaga ng isang mansyon. Hindi muna siya humarap ng diretsyo. Nanatili siyang nakatalikod habang tinitingnan ng isang display ng mga sapatos. Who is that woman? Bakit siya binibigyan ng special treatment habang ako ay pinaghihintay niyo rito? Sigaw ni Donna Aurora habang itinuturo ang likod ni Elena. Security! Paalisin niyo ang babaeng yan! Siguradong isa lang siyang social climber na nagpapanggap na mayaman. Dahan-dahang lumingon si Elena. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon, parang isang malalim at malamig na lawa. Nang magtama ang kanilang mga paningin, napaatras si Doña Aurora. Ang kanyang bibig ay bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, na tila ba nakakita siya ng isang multo mula sa nakaraan. Elena? Bulong ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Ikaw, bakit ganito ang suot mo? Ngumiti si Elena, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Kamusta, Doña Aurora? Mukhang hindi yata maganda ang takbo ng shopping niyo ngayong araw. Mabilis na nakabawi si Doña Aurora mula sa gulat. Ang kanyang muka ay muling napuno ng put at pangungutya. Ah, alam ko na. Kaya pala bigla ka naglahon ang gabing yon. Sino ang matandang mayamang pumatol sa'yo, Elena? Sinong sugar daddy ang nagbigay sa'yo ng mga hiram na alahas na yan? Akala ko ba ay napakabait mo? Pero tingnan mo, ibinebenta mo na ang sarili mo para lang makaganti sa amin. Isang golden moment ang naganap nang lumapit si Elena kay Doña Aurora. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit. Sa halip, maingat niyang inayos ang kulyar ng damit ng matanda. Isang kilos na tila nagpapakita ng pagkalinga, ngunit ang totoo ay isang pagpapakita ng dominasyon. Ang bango ng pabango ni Elena ay tila sumasakal sa matanda. Maling-mali ang akala niyo, madam, bulong ni Elena sa tenga ng matanda. Ang lahat ng nakikita niyo rito ay sa akin, at ang credit card na hawak niyo? Yan ang huling panggastos na manggagaling sa kumpanyang unti-unti ko nang binabawi. Anong pinagsasabi mo? Tanong ni Donna Aurora. Ang kanyang labi ay nanginginig sa takot na pilit niyang itinatago. Sabihin niyo kay Renato, huwag na siyang mag-abala pang maghanap ng bagong investor. Dahil ang taong kailangan niyang luhuran ay hindi tumatanggap ng tawad mula sa mga taong walang danggal. Wika ni Elena, bago siya lumakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makinis na sahig ay parang isang martsa ng kamatayan para sa pamilya ni Renato. Naiwan si Doña Aurora na nakatayo sa gitna ng butik, pinagtitinginan ng lahat ng tao. Ang kanyang kahihiyan ay sapat na upang gumuho ang kanyang mundo. Ngunit ang kanyang isipan ay puno ng masamang balak. Hindi ito pwedeng mangyari. Bulong ni Aurora sa kanyang sarili habang mabilis na lumalabas ng butik.
Kailangang malaman ni Renato ito. Ang babaeng yon, sinisira niya ang buhay natin gamit ang perang nakuha niya sa kung sinong lalaki. Sisiguraduhin kong babalik ka sa putikan, Elena. Sisiguraduhin ko. Hindi alam ni Doña Aurora na sa bawat hakbang niya, mas lalo lang niyang ibinabaon ang kanyang anak sa isang hukay na wala ng labasan. At ang sugar daddy na iniisip niya, iyon ang pinakamalaking pagkakamali na magdadala sa kanila sa ganap na pagkawasak. Bakit tila mas kampante pa si Doña Aurora na siraan si Elena kaysa ayusin ang kanilang naghihingalong buhay? At ano ang gagawin ni Renato kapag ibinalita ng kanyang ina na ang basura niyang asawa ay isa ng makapangyarihang kalaban? Hindi lang ang kumpanya ni Renato ang unti-unting naglalaho, kundi pati na rin ang bangunang pag-ibig na akala niya ay magliligtas sa kanya mula sa tila nakakasaka na kabutihan ni Elena. Sa loob ng kanilang magulo at hindi na nalilinis na kwarto, ang hangin ay mabigat sa amoy ng sigarilyo at hindi maipaliwanag na tensyon. Wala na ang mga mababangong bulaklak na dati ay inilalagay ni Elena sa bawat sulok. Ang tanging naroon ay ang mga walang laman na bote ng alak at mga nakatambak na bayarin. Ano ba, Renato? Are you just going to sit there and drink all day? Ang boses ni Sofia ay matinis, malayo sa malambing na tono na ginagamit niya noong pera pa ang nagpapatakbo ng kanilang relasyon. I went to the salon today and it was so embarrassing. My card was declined again. Lahat ng mga friends ko ay nakatingin sa akin. Lumingon si Renato. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng pagod. Salon? Sofia, bilyon ang nawawala sa atin at ang iniisip mo pa rin ay ang buhok mo? Do you even realize how serious this is? At sino ba ang may kasalanan? Sumbat ni Sofia habang nakapamewang. Sabi mo, Elena was the only thing holding you back. Sabi mo, once she's gone, everything will be perfect. Pero look, simula nang umalis ang babaeng yon, lahat ng swerte mo ay sumama sa kanya. Baka naman totoo ang sinasabi ng mga tao. Na malas ka talaga, at si Elena ang nagdadala ng swerte mo. Tila isang kidlat na tumama sa dibdib ni Renato ang mga salitang iyon. Isang malaking lason ang nagsimulang kumalat sa kanyang isipan. Naalala niya ang 20 taon na kasama niya si Elena. Hindi kailanman nagreklamo si Elena kahit gaano kahirap ang buhay. Palaging may mainit na pagkain sa lamesa, laging plansado ang kanyang mga damit. At ang bawat desisyon niya sa kumpanya ay tila laging tama. Ngayon, bawat galaw niya ay nauuwi sa kapahamakan. Don't you dare mention her name in this house, banta ni Renato. Ngunit ang kanyang boses ay walang lakas. Bakit? Natatakot ka bang malaman na tama ako? Pagpapatuloy ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay puno ng panggigigil. I gave up my career for you, Renato. I expected a life of luxury. Hindi itong buhay na kailangan kong mamili kung kuryente ba o pagkain ang babayaran natin. Kung hindi mo maibabalik ang yaman mo, then what am I even doing here? Isang masakit na katotohanan ang humampas kay Renato. Si Sofia ay naroon lamang para sa bunga ng kanyang tagumpay, hindi para sa kanya. Ang pag-ibig na akala niya ay wagas ay isa lamang palang transaksyon. Sa kabilang banda, si Elena ay nanatili sa tabi niya noong wala pa siyang kahit ano. Ang pagkakaibang ito ay parang isang kutsilyong unti-unting humihiwa sa kanyang puso. Isang golden moment ang nabuo nang mapansin ni Renato ang isang hibla ng buhok ni Sofia sa kanyang mamahaling suit. Dati, ang bango ni Sofia ay nagbibigay sa kanya ng sigla, ngunit ngayon, ang amoy nito ay tila isang paalala ng kanyang pagkakamali. Hinawakan niya ang hibla ng buhok at dahan-dahang binitiwan ito. Pinapanood ang pagbagsak nito sa maduming sahig, tulad ng pagbagsak ng kanyang pagtingin sa babaeng nasa harap niya. Nang pumasok si Sofia sa banyo para maligo, narinig ni Renato ang sunod-sunod na tunog ng mensahe mula sa cellphone nito na naiwan sa kama. Karaniwan ay hindi niya pinapakialaman ang gamit ni Sofia, ngunit ang hinala ay parang isang uod na kumakain sa kanyang tiwala.
Dahan-dahan niyang kinuha ang telpono. Ang screen ay nagliwanag at nakita niya ang mga mensahe mula sa isang pangalan na hindi pamilyar sa kanya. Isang lalaking nagangalang Mark. Babe, did you get the money? Don't worry. Once Renato is completely bankrupt, we can finally leave this place. Just make sure you get as many of his remaining assets as possible before you run. Ang hininga ni Renato ay tila tumigil. Ang kanyang mga kamay ay nanginig sa tindi ng galit at sakit. Ang babaeng ipinagpalit niya sa kanyang asawa, ang babaeng ipinagtanggol niya laban sa lahat, ay naghihintay lamang ng kanyang tuluyang pagbagsak para iwanan siya at sumama sa iba. Sa loob ng banyo, narinig ni Renato ang tunog ng tubig na bumubuhos mula sa shower. Tila ba naghuhugas ng mga kasalanan na hindi kailanman mabubura. Ang bawat patak ng tubig ay parang tawa ng tadhana na kumukutya sa kanyang katangahan. "Elena!" bulong ni Renato. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi na huli na ang lahat. "Anong ginawa ko?" Ngunit ang pagsisisi ay walang puwang sa pusong puno ng pot. Inilapag niya ang telepono at mabilis na lumabas ng silid bago pa siya makita ni Sofia. Ang lason ng pagdududa ay tuluyan ng pumasok sa kanyang sistema at ngayon, hindi na lang kumpanya ang kailangan ng iligtas, kundi ang kanyang sariling buhay mula sa ahas na pinatira niya sa kanyang dibdib. Sino si Mark at ano ang kaugnayan niya sa plano ni Sofia? At paano gagamitin ni Renato ang natuklasan niyang ito habang unti-unti siyang kinakain ng anino ng kanyang nakaraan? "Papa, bumalik na ako! Pero hindi na ako ang Elena na iniwan ninyo." Ang boses ni Elena ay tila isang marupok na bulong na tinangay ng hangin sa loob ng pribadong mausoleo ng pamilya Ilustre. Napapaligiran ang lugar ng mga puting liryo, ang paboritong bulaklak ng kanyang ama, na nagbibigay ng isang amoy na parehong nakaka-relax at nakakalungkot. Dahan-dahang lumuhod si Elena sa harap ng puntod ni Don Eduardo Ilustre. Ang malamig na marmol ay tila nagbibigay ng init sa kanyang mga palad, isang init na matagal niyang hindi naramdaman sa piling ni Renato. Dito, sa gitna ng katahimikan ng mga yumao, mas maliwanag ang lahat. Naalala ni Elena ang gabing bago siya ikasal 20 taon na ang nakalilipas. Hinawakan ng kanyang ama ang kanyang kamay at sinabing, "Elena, ang yaman ay pwedeng mawala, pero ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman maghahanap ng ginto. Kung gusto mong malaman ang tunay na kulay ng isang tao, hayaan mong makita niya ang iyong puso, hindi ang iyong bangko." Dahil sa pangakong yon, pinili ni Elena ang magpanggap. Pinili niyang maging isang ordinaryong babae na walang dalang anuman, kundi ang kanyang katapatan. Akala niya, si Renato ang lalaking makakapasa sa pagsubok na yon. Akala niya, ang paghihirap nila noong simula ay ang pundasyon ng isang panghabang buhay na sumpaan. "Nagkamali po ako, Papa," muling bulong ni Elena habang ang isang luha ay dahan-dahang gumapang sa kanyang pisngi. "Ang akala kong pundasyon ay buhangin lang pala, at ang taong inakala kong katuwang ko sa buhay, siya pa ang unang naghukay ng libingan ng aking dangal." Isang golden moment ang nabuo nang mapansin ni Elena ang kanyang sariling mga kamay. Wala na ang mga mansa ng luto at dumi ng bahay, ngunit naroon pa rin ang bakas ng kanyang singsing sa kasal. Isang maputlang marka sa kanyang balat na tila isang peklat. Kinuha niya ang isang maliit na gunting mula sa kanyang bag at dahan-dahang ginupit ang mahahabang kuko na dati ay hindi niya mapalago dahil sa gawaing bahay. Ang bawat piraso ng kuko na nalalaglag ay parang bahagi ng kanyang lumang sarili na tuluyan na niyang binibitawan. "Senyorita, nandito po ang inyong tita Martha," anunsyo ni Lolo Ben mula sa pintuan ng mausoleo. Si Martha ay ang matalik na kaibigan ng kanyang ina at ang tumayong pangalawang ina ni Elena. Nang magkita ang dalawa, agad na niyakap ni Martha si Elena ng mahigpit. Walang salitang lumabas, tanging ang tunog ng kanilang paghinga at ang bigat ng damdamin na matagal na nilang kinimkim. "You are home now, Elena. That is all that matters," wika ni Martha
habang hinahaplos ang buhok ni Elena. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Masyado ka lang naging mabuti sa mga taong hindi marunong kumilala ng hiyas. Tita, feeling ko po ang tanga-tanga ko. I wasted 20 years of my life for nothing, sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi nasayang ang 20 anyos, hija. Those years prepared you to be the woman you are today. Renato didn't destroy you. He just revealed the strength that was already there. And now, it's time for you to take back what is yours. Bago sila umalis, iniabot ni Martha ang isang lumang sobre na may tatak ng selyo ng Pamilya Ilustre. Ito ay ibinigay sa akin ng iyong ama bago siya mamatay. Sabi niya, ibigay ko lang ito sa iyo sa araw ng iyong ika-20 anibersaryo ng kasal. O sa araw na ma-realize mo ang katotohanan. Nanginig ang mga daliri ni Elena habang binubuksan ang sobre sa loob ng sasakyan, habang pabalik sila sa mansyon. Sa loob nito ay isang sulat-kamay na testamento at isang lihim na dokumento. Habang binabasa ni Elena ang mga salitang isinulat ng kanyang ama, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang dokumento ay hindi lamang tungkol sa yaman. Ito ay isang prenuptial agreement na palihim na ipinapirma ng kanyang ama kay Renato bago ang kasal, gamit ang isang dummy lawyer. Sa dokumentong yon, nakasaad na sa oras na magkaroon ng pagtataksil o pang-aabuso si Renato, ang lahat ng kumpanya at ari-arian na nakuha ni Renato sa tulong ng mga ilustre ay otomatikong babalik kay Elena, kasama ang interes. Ngunit may isang detalye sa dulo ng sulat na nagpabilis sa tibok ng puso ni Elena. Anak, huwag kang magtiwala sa mga mata ni Renato. Bago pa man tayo ikasal, alam na niya kung sino ka. Pinili niyang magbulag-bulagan dahil iyon ang utos ng taong kumukontrol sa kanya sa dilim. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Elena. Kung alam ni Renato ang kanyang tunay na pagkakakilanlan mula pa noong simula, ibig sabihin, ang 20 taon ng kanilang kasal ay hindi lang pala pagkakamali. Ito ay isang planadong panloloko. Sino ang taong tinutukoy ng kanyang ama na kumokontrol kay Renato? At kung alam ni Renato kung sino si Elena, bakit niya piniling itapon ang lahat sa huli? May mas malalim pa bang sikreto sa likod ng pag-iisang dibdib nila na hindi pa natutuklasan ni Elena? Ito na ang huling pagkakataon natin, Renato. Kapag hindi tayo nakapasok sa ilustre gala na ito, tuluyan na tayong lulubog sa kalsada. Ang boses ni Donna Aurora ay puno ng desperasyon, habang inilalapag niya ang isang maliit na balot ng diaryo sa ibabaw ng mesa ni Renato. Sa loob nito ay ang huling pares ng kanyang mga hikaw na may brilyante, ang tanging naiwang alaala ng kanyang yumaong asawa. Ang matanda, na dati ay hindi tumatapak sa mga ordinaryong sanglaan, ay napilitang ibenta ang kanyang dangal para lamang sa isang layunin. Ang makabili ng isang gown na magmumukhang marangya sa paningin ng mga elite. Tumingin si Renato sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay malalim at madilim. Sigurado ka ba rito, Mom? Sabi ng mga lawyers, wala na tayong pondo. Pati ang kuryente ng bahay. Baka maputol na sa susunod na linggo. Huwag kang mahina, Renato, singhal ni Aurora. Ang Ilustre Group ang may hawak ng lahat ng bangko at investors na kailangan mo. Kung makakausap mo ang bagong chairperson sa gala, kung mapapaamo mo siya, maibabalik natin ang lahat. Ang kailangan lang natin ay ang makapasok sa pintong iyon. Isang golden moment ang naganap ng hawakan ni Renato ang gintong sobre na kakadating lang sa kanilang bahay, sa pamamagitan ng isang misteryosong courier. Ang sobre ay may tatak ng Pamilya Ilustre, isang maringal na ibon na nakabuka ang mga pakpak. Hinaplos ni Renato ang mga embossed na letra. Sa kanyang isipan, ang imbitasyong ito ay hindi lamang papel. Ito ang kanyang lifeline, ang kanyang huling pag-asa. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, may isang malamig na kaba siyang nararamdaman. Bakit siya imbitado? Bakit siya, na isang bumabagsak na negosyante, ang binigyan ng ganitong karangalan? Bakit kaya nila tayo inimbita? Bulong ni Renato sa sarili. Ano ka ba?
Siguro ay narinig nila ang galing mo noon. Sagot ni Sofia, nakadarating lang, suot ang isang damit na halatang pilit na pinaganda sa pamamagitan ng mga pekeng alahas. Baka gusto nilang bilhin ang kumpanya mo sa magandang presyo. This is our chance, Renato. Pagkatapos nito, pwede na tayong umalis sa butas na ito. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang malawak na walk-in closet, na puno ng mga damit na gawa ng mga tanyag na designer sa Paris at Milan, nakatayo si Elena. Pinagmamasdan niya ang isang gown na kulay itim na tila nababalutan ng mga bituin dahil sa mga kristal na nakatahi rito. Ang bawat tahi ay parang isang matalim na paalala ng bawat sugat na kanyang tinamo. Senyorita, natanggap na po ni Renato ang imbitasyon. Mukhang kinagat nila ang pain. Ulat ni Lolo Ben habang inihahanda ang isang mamahaling maskara na ginto. Mabuti, sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng otoridad. Gusto kong maramdaman nila ang saya ng pag-asa bago ko ito bawiin ng tuluyan. Gusto kong makita ang mukha ni Doña Aurora kapag nalaman niyang ang sugar baby na tinawag niya ay ang babaeng nagpapatakbo ng gabing ito. Handa na rin po ang mga dokumento mula sa prenuptial agreement, dagdag ni Lolo Ben. Lahat ng ebidensya ng pagtatakso ni Renato ay nakaplano na para ilabas sa tamang oras. Humarap si Elena sa malaking salamin. Kinuha niya ang isang pulang lipstick at dahan-dahang pinulahan ang kanyang mga labi. Ang kulay na ito ay sumisimbolo sa tapang at sa dugo ng kanyang mga ninuno na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Wala na ang Elena na nagsusuot ng apron at amoy bawang. Ang nasa harap ng salamin na yon ay isang babaeng handang itumba ang mga haligi ng kasinungalingan. Lolo Ben, tawag ni Elena. Po, senyorita, siguraduhin mong walang makakalabas ng ballroom kapag nagsimula na ang program. I want them to have an audience. I want the world to see how a man like Renato crumbles when his mask is finally stripped away. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging naririnig ay ang tibok ng orasan sa pader na tila ba bawat segundo ay isang hakbang patungo sa huling paghuhukom. Sa bahay ni Renato, abala sila sa pag-aayos. Ang tawa ni Sofia at ang pagiging kampante ni Doña Aurora ay tila isang nakakabinging ingay sa gitna ng isang naghihingalong tahanan. Hindi nila alam na ang golden invitation na hawak nila ay hindi tiket patungo sa langit, kundi isang pasaporte patungo sa pinakamasakit na impyerno ng kanilang buhay. May isang misteryong hindi pa rin mawala sa isipan ni Elena. Sino ang taong nasa likod ni Renato na tinukoy ng kanyang ama? May makikita kaya siyang sagot sa gabing ito? Handa na ang entablado. Nakabukas na ang mga pinto. Ang bawat hininga ay puno ng tensyon. Sino ang tunay na biktima? At sino ang tunay na nagpapatakbo ng laro? Ang ganda ng paligid, Renato. Dito tayo nararapat, hindi sa tabi ng isang babaeng amoy kusina at mukhang basahan. Ang boses ni Sofia ay punong-puno ng paghanga, habang iginagala niya ang kanyang paningin sa dambuhalang ballroom ng Grand Illustre Hotel. Ang mga kristal na chandelier na nakasabit sa kisame ay nagbibigay ng isang nakakasilaw na liwanag na tila ba bawat diamante nito ay nanunuya sa kahirapang pilit na tinatakasan ni Renato. Nakasuot si Sofia ng isang pulang gown na masyadong hapit, habang si Doña Aurora ay pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang isang peking designer clutch. Si Renato ay nakatayo sa gitna ng karamihan, suot ang kanyang huling maayos na tuxedo. Ngunit sa likod ng kanyang pilit na ngiti, ang kanyang mga palad ay basa ng pawis. Ramdam niya ang bawat matatalas na tingin ng mga taong nasa paligid nila. Ang mga elite ng lipunan ay nagbubulungan. Ang kanilang mga pamaypay ay tila mga tabak na humahati sa hangin habang itinuturo ang pamilya ni Renato. Renato, bakit tila iniiwasan tayo ni Mr. Sai? Siya ang main creditor natin. Bulong ni Renato sa kanyang sarili nang makitang mabilis na tumalikod ang isa sa kanyang mga dating kaibigan nang magtama ang kanilang mga mata. Hayaan mo sila, anak.
Sagot ni Doña Aurora habang itinataas ang kanyang baba, pilit na pinapanatili ang imahe ng isang aristokrata. Kapag nakausap na natin ang bagong chairman ng Ilustre Group, sila mismo ang lalapit sa atin para humingi ng tawad. Tandaan mo, tayo ang bida sa gabing ito. Isang golden moment ang nabuo ng aksidenteng matapakan ng isang waiter ang laylayan ng gown ni Sofia. Ang tunog ng bahagyang pagkapunit ng tela ay hindi narinig ng karamihan. Ngunit para kay Sofia, ito ay tila isang malakas na hudyat ng kanyang pagkapahiya. Sa halip na humingi ng paumanhin ng maayos, sinigawan niya ang waiter na nagpalingon sa lahat ng mga panauhin. Ang eksenang iyon ay nagpakita lamang kung gaano sila kalayo sa antas ng mga taong tunay na may class. Sa itaas na palapag, sa likod ng isang madilim na balcony, nakatayo si Elena. Pinapanood niya ang bawat galaw ni Renato mula sa malayo. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang gintong maskara na tanging ang kanyang mga mata lamang ang nakikita. Mga matang punong-puno ng malamig na determinasyon. Tingnan mo sila, Lolo Ben, bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang marahang hanging nagbababadya ng bagyo. Nagpapanggap silang mga hari at reyna sa isang palasyong hindi sa kanila. Hindi nila alam na bawat hakbang nila sa sahig na yan ay binabayaran ng bawat luhang ibinuhos ko noon. Handa na po ang lahat, senyorita, sagot ni Lolo Ben na nasa kanyang likuran. Ang spotlight ay nakatutok na sa inyong hudyat. Biglang huminto ang tugtog ng orchestra. Ang malakas na usapan sa loob ng ballroom ay dahan-dahang napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Ang mga ilaw sa paligid ay unti-unting namatay, maliban sa isang malaking chandelier sa gitna. Ang lahat ng mata ay napabaling sa grand staircase, kung saan dahan-dahang bumubukas ang mga dambuhalang pinto. Ladies and gentlemen, ang boses ng host ay umalingaw-ngaw sa buong silid. It is our distinct honor to present to you the woman who now holds the future of the Ilustre Group in her hands. The chairperson and the sole heiress of the Ilustre legacy, Lady Elena Ilustre. Isang matinding bugso ng kaba ang humaplos sa dibdib ni Renato. Ang pangalang Elena ay parang isang mitya na nagpasiklab ng isang hindi maipaliwanag na takot sa kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa itaas ng hagdanan. Ang silueta ng isang babae ay dahan-dahang lumabas mula sa dilim. Nakasuot ito ng isang itim na gown na tila gawa sa gabi at mga bituin, at ang bawat hakbang nito ay may awtoridad na nagpapatigil sa tibok ng puso ng sinumang nakakakita. Nang marating ng babae ang gitna ng hagdanan, tumapat ang spotlight sa kanyang muka. Dahan-dahan niyang inalis ang gintong maskara. Ang mundo ni Renato ay tila gumuho. Ang mga tuhod ni Doña Aurora ay nanginig hanggang sa mapaluhod siya sa sahig, habang ang baso ng wine na hawak ni Sofia ay tuluyang nahulog. Ang tunog ng pagtama nito sa marmol ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng kanilang panaginip. Nakatitig si Elena ng diretso sa mga mata ni Renato. Walang emosyon, walang galit. Tanging ang isang matikas na pagtanggap sa kanyang tunay na trono. Elena, ang tanging salitang lumabas sa nangangatog na mga labi ni Renato. Ngumiti si Elena, isang ngiting kasing talas ng isang labaha. Good evening, Renato. Did you enjoy the gala? Because the party is just getting started. Paano tatanggapin ni Renato ang katotohanang ang babaeng itinapo niya sa putikan ay ang babaeng kailangan niyang luhuran para sa kanyang kaligtasan? At ano ang susunod na hakbang ni Elena ngayong ang lahat ng kanyang mga kaaway ay nasa loob na ng kanyang hawla? Hindi ang ulan ang pumatay sa aking pagkatao noong gabing iyon, Renato. Ang pumatay sa akin ay ang inyong mga tawa habang pinapanood niyo akong gumapang sa putikan. Ang boses ni Elena ay hindi sumigaw. Hindi ito naninghinig. Ito ay kalmado, malamig, at may awtoridad na tila isang haring nagbabasa ng hatol sa isang taksil na kawal. Dahan-dahang humakbang si Elena pababa ng huling baetang ng hagdanan. Ang bawat tapak ng kanyang tahong sa makinis na marmol ay lumika ng isang ritmo na tila ba bawat tunog nito
ay pako na ibinabaon sa kabaong ng dangal ni Renato. Ang mga panuhin sa ballroom ay tila mga estatwang hindi makagalaw. Ang mga bulungan ay napawi, napalitan ng isang nakakabinging katahimikan na tanging ang marahang paghinga ni Renato ang naririnig. Ang dating basurang asawa ay nakatayo sa harap niya, hindi bilang isang biktima, kundi bilang ang nag-iisang may-ari ng lahat ng kanyang kinatatakutan at pinapangarap. Elena? How is this possible? Ang boses ni Renato ay parang isang gasgas na plaka. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng mga liryu sa paligid. Saan mo ninakaw ang damit na yan? Sino ang niloloko mo? You don't belong here. Guards! Paalisin niyo ang impostorang ito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Impostora? Sa pamamahay ko, Renato? Sa hotel na ito na pagmamay-ari ng Illustre Group? I think you are the one who is lost. Anak, huwag kang maniwala sa kanya! Sigaw ni Doña Aurora habang pilit na tumatayo mula sa kanyang pagkakasalampak sa sahig. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pot. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang itinuturo si Elena. This is just a cheap trick. Baka nagtrabaho siya bilang isang babaeng mababaang lipad para lang makabili ng gown na yan. My son is the CEO, Elena. Ikaw ay isang hamak na katulong lang. Isang golden moment ang naganap nang dahan-dahang lumapit si Elena kay Renato. Hindi siya naging marahas. Sa halip, iniunat niya ang kanyang kamay at dahan-dahang inayos ang kurbata ni Renato na bahagyang nalihis dahil sa panginginig nito. Ang kanyang mga daliri ay malamig na dumampi sa leeg ng lalaki, isang haplos na dati ay puno ng pagmamahal. Ngunit na yon ay tila isang lubid na unti-unting sumasakal sa kanya. CEO? Bulong ni Elena, sapat na para marinig ng mga tao malapit sa kanila. You were never the CEO, Renato. You were just the manager I hired under a dummy name to see if you had the heart to lead. And you proved me right. You only have the heart to betray. Mabilis na kinuha ni Lolo Ben ang isang itim na folder mula sa kanyang bitbit at iniabot ito kay Elena. Binuksan ito ni Elena sa harap ng lahat. Renato, ito ang orihinal na titulo ng mansyon na tinitirhan niyo. Ito ang mga stock certificates ng kumpanyang ipinagmamalaki mo. Lahat ng ito ay nakapangalan sa Illustre Foundation. At ang foundation na yon? Ako ang nag-iisang chairperson. Tila binuhusan ng kumukulong tubig si Sofia na kanina pa nakatago sa likod ni Renato. No, that can't be true. If you are the owner, then what about the money? Ang investment na pinirmahan mo last month? Tumingin si Elena kay Sofia ng may halong pandidiri. The money was never yours to keep. It was a loan, Sofia. Isang utang na may collateral. At ang collateral na iyon ay ang bawat huling ari-arian ni Renato. Dahil sa paglabag niya sa moral clause ng aming agreement, ang pagtataksil at pang-aabuso sa inyong legal na asawa, ang lahat ng yan ay formal ko ng binabawi ngayong gabi. You can't do this! We have a contract! Sigaw ni Renato, pilit na kumakapit sa huling hibla ng kanyang kapangyarihan. I can, and I just did, sagot ni Elena habang itinataas ang kanyang baba. Sa katunayan, ang mga sheriff ay nasa labas na ng inyong mansyon na yon para selyuhan ang pinto. At ang sasakyang ginamit niyo papunta rito? Pinahata ko na rin habang abala kayo sa pagpapanggap. Isang malakas na pagkabahala ang gumitla sa buong ballroom nang pumasok ang dalawang lalaking nakauniporme, mga security personnel ng hotel. Ngunit hindi nila hinarap si Elena. Sa halip, huminto sila sa likuran ni Renato at Doña Aurora. Mr. Renato, Doña Aurora, and Miss Sofia, ang boses ni Lolo Ben ay umalingaw-ngaw. You are no longer welcome in this establishment. In fact, you are now being blacklisted from all Illustre properties nationwide. Wait! Hindi niyo pwedeng gawin ito sa amin? Do you know who I am? Hiyaw ni Doña Aurora habang kinakaladkad siya ng mga guard patungo sa exit.
Ang kanyang marangyang gown ay sumasayad sa sahig, at ang kanyang mga alahas ay tila nawala ng ningming sa harap ng kahihiyan. Naiwan si Renato na nakatitig kay Elena. Sa kanyang mga mata, nakita ni Elena ang isang pagsisisi na hinaluan ng matinding takot. Ngunit hindi ito ang pagsisisi ng isang taong nagmamahal, kundi ang pagsisisi ng isang taong nawalan ng pakinabang. Elena, please, give me another chance. I didn't know. Pagmamakaawa ni Renato, ang kanyang boses ay isang manipis na hiyaw. Tinalikuran siya ni Elena. Hindi na niya kailangang magsalita pa. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamabigat na sampal na matatanggap ni Renato. Habang pinapanood niya ang kanyang asawa, na kinaladkad palabas ng ballroom sa harap ng pinakamalalaking tao sa bansa, naramdaman ni Elena ang isang kakaibang ginhawa. Ngunit sa gitna ng tagumpay na yon, isang munting lihim ang bumulong sa kanyang isipan. Sino ang taong nag-utos kay Renato na pakasalan siya 20 taon na ang nakalilipas? At bakit ang taong iyon ay tila pinapanood siya mula sa kadiliman ng ballroom na ito? Isang lalaking nakasuot ng purong puting suit ang dahan-dahang naglalakad sa kabilang dulo ng hall. Hawak ang isang baso ng alak, at may isang ngiting tila ba alam ang lahat ng susunod na mangyayari. Ang lamig ng semento sa labas ng hotel ay hindi kasing pait ng katotohanang wala na silang babalikan. Nakatayo sina Renato, Sofia at Doña Aurora sa gilid ng kalsada, habang ang ulan ay tila nakikiramay sa kanilang pagkagapi. Ang kanilang mga marangyang suot ay basang-basa na, at ang bawat sasakyang dumadaan ay nagwiwisik ng maruming tubig sa kanilang mga paa. Isang eksenang malayong-malayo sa ningning ng ballroom na kinaladkad sila palabas. Renato, do something! Bakit tayo nandito sa labas? My shoes are ruined. Tumawag ka ng Grab o kahit anong sasakyan. Ang boses ni Sofia ay punong-puno ng iritasyon. Wala na ang lambing na dati ay ginagamit niya para paamuhin ang lalaki. Tumingin si Renato sa kanyang mga kamay na nanginginig. Wala akong pera, Sofia. Ang lahat ng cards ko, ang lahat ng accounts ko, naka-freeze na. Pati ang phone ko. Wala nang signal dahil kanina pa pinutol ang line. Isang golden moment ang naganap nang dahan-dahang lumapit si Sofia kay Renato. Hindi para yakapin o aluin ito, kundi para kuhanin ang huling gintong relos na suot ng lalaki. Marahas ning hinila ang braso ni Renato. Anong ginagawa mo, Sofia? Tanong ni Renato. Ang kanyang boses ay puno ng pait. I'm leaving you, Renato. I didn't sign up for this. Sabi mo, magiging reyna ako. Pero tingnan mo, muha tayong mga pulubi sa kalsada. Ibebenta ko ito para may pamasahe ako palayo sa iyo. Wika ni Sofia habang matagumpay na natatanggal ang relos. Wala siyang pakialam sa pagmamakaawa ni Renato. Tumalikod siya at mabilis na pumara ng isang taxi. Iniwan ang mag-ina sa dilim. Naiwan si Doña Aurora na nakasandal sa isang poste ng ilaw. Ang kanyang muka ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang gabi. Ang babaeng yon, ang ahas na iyon. Sinasabi ko na sa iyo, Renato, wala siyang utang na loob. Tulad ni Elena, pare-pareho lang silang mga babaeng walang silbi. Huwag mo itulad si Elena sa kanya, Mom. Sigaw ni Renato. Ang kanyang galit ay tuluyan ng sumabog. Si Elena ay nanatili sa tabi ko noong wala pa akong kahit ano. Siya ang nagluto. Siya ang nag-alaga sa'yo kahit sinusumpa mo siya araw-araw. At anong ginawa natin? Itinapon natin siya. Ngayong wala na siya, dun mo lang ba makikita na siya ang tanging dahilan kung bakit tayo naging tao sa paningin ng iba? Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Renato mula sa kanyang ina. Huwag mo akong sisihin. Ikaw ang nadala sa kanya sa bahay na yan. Ikaw ang pumili na saktan siya. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, isang dilaw na tape na may nakasulat na seized ang nakita nila sa di kalayuan. Ang kanilang mansyon na ilang kanto lang ang layo ay napapalibutan na ng mga sheriff at security guards. Ang lahat ng kanilang gamit ay nasa loob, nakakandado, at hindi na maaaring makuha. Wala silang matutuluyan.
wala silang matatakbuhan. Samantala, sa loob ng isang pribadong opisina sa taas ng Ilustre Hotel, nakaupo si Elena habang pinapanood ang monitor ng CCTV sa labas. Nakita niya ang pag-alis ni Sofia at ang pag-aaway ng mag-ina. Ang kanyang puso ay dapat sanang natutuwa, ngunit ang nararamdaman niya ay isang malalim na katahimikan. Isang marahang pagkatok sa pinto ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Pumasok ang lalaking nakasuot ng purong puting suit, ang estrangjero mula sa ballroom. Ang kanyang mga hakbang ay hindi lumilika ng ingay sa makapal na alpombra at ang kanyang presensya ay nadadala ng isang kakaibang aura ng panganib at karangyaan. Ang ganda ng palabas, Lady Elena, wika ng lalaki. Ang kanyang boses ay malalim at may bahid ng banyagang accent. Ngunit alam nating dalawa na hindi pa ito ang katapusan. Ang pagbagsak ni Renato ay isang maliit na bahagi lamang ng isang mas malaking laro. Tumingin si Elena ng diretso sa mga mata ng lalaki. Sino ka? At anong kinalaman mo sa pamilya ko? Mumiti ang lalaki at inilapag ang isang lumang litrato sa mesa ni Elena. Ito ay isang litrato ng ama ni Elena, si Don Eduardo, kasama ang isang batang lalaki na may suot na puting damit. Ang pangalan ko ay Julian, at ako ang huling lihim na iniwan ng iyong ama bago siya pumanaw. Alam mo ba kung bakit pinayagan ni Don Eduardo na pakasalan mo si Renato? Hindi dahil sa tiwala siya rito, kundi dahil kailangan niyang protektahan ka mula sa akin. Naramdaman ni Elena ang pagtigil ng kanyang hininga. Ang bawat salita ni Julian ay parang isang bagong puzzle na bumubuo sa isang katotohanang mas madilim kaysa sa inaasahan niya. Ang kanyang ama, na akala niya ay nagkamali lang sa pagpili ng manugang, ay may mas malalim palang dahilan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit may halong kaba. Si Renato ay hindi lang asawa, Elena. Siya ay isang pain. Isang distraction para hindi mo mapansin na habang abala ka sa pagiging isang mabuting asawa, unti-unting kinukuha ng pamilya ko ang mga shares ng Ilustre Group sa likod mo. Paliwanag ni Julian habang lumalapit sa bintana. Ngayong wala na si Renato, ako na ang kailangan mong harapin. At maniwala ka sa akin, hindi ako kasing daling talunin ng asawa mong mahina ang loob. Isang matinding tensyon ang bumalot sa silid. Ang tagumpay ni Elena laban kay Renato ay tila naging isang maliit na panalo lamang sa harap ng isang bagong kalaban na mas matalino at mas makapangyarihan. Sino ba talaga si Julian? At ano ang tunay na ugnayan niya sa nakaraan ni Don Eduardo? At paano lalaban si Elena kung ang kaaway niya ngayon ay ang taong tila alam ang bawat galaw niya bago pa niya ito gawin? Akala mo ba? Galing sa sarili mong talino ang lahat ng tagumpay na tinamasa mo, Renato. Akala mo ba sapat na ang yabang mo para mapalago ang isang kumpanya? Ang boses ni Elena ay matigas, malamig, at walang bakas ng pag-aalinlangan. Nakatayo siya sa ilalim ng isang itim na payong na hawak ni Lolo Ben, habang pinagmamasdan ang kanyang asawa na ngayon ay nakasalampak sa basa at maduming semento sa tapat ng kanilang selyadong mansyon. Ang liwanag mula sa mga streetlights ay nagbibigay ng isang maputlang kulay sa mukha ni Renato, na tila ba ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay unti-unti nang nilalamon ng dilim. Huminga ng malalim si Renato. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at paggalito. Ano pang kailangan mo, Elena? Ninakaw mo na ang lahat sa akin. Ginawa mo na kaming mga pulubi ng ina ko. Hindi pa ba sapat ang pagkapahiya ko sa harap ng lahat? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Elena. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang mga takong ay lumilika ng isang mabigat na ritmo sa basang kalsada. Ninakaw? Walang kinuha sa iyo na hindi sa akin, Renato. Ang bawat kontratang pinirmahan mo, ang bawat proyektong ipinagmalaki mo, at kahit ang bahay na ito na naging kulungan ko sa loob ng 20 taon, lahat ng yan ay binayaran ng pera ng mga ilustre. Napatigil si Renato. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Anong
Anong sinasabi mo? Ang misteryosong investor na nagligtas sa kumpanya mo nung malapit ka ng mabangkarot 10 taon nang nakalilipas. Ako yon, wika ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig ng diretsyo. Ang kliyenteng nagbigay sa iyo ng North Project na nagpasikat sa iyo sa industriya. Galing yon sa isang shell company na itinayo ko para suportahan ka. Sa loob ng 20 taon, Renato, ako ang nagtahi ng bawat pangarap mo habang ikaw ay abala sa pagpunit ng aking danggal. Isang golden moment ang naganap nang kinuha ni Elena ang kanyang panyo mula sa bulsa. Hindi niya ito ginamit para punasan ang sarili niyang luha, kundi dahan-dahan niyang inihulog ito sa tapat ni Renato. Ang puting tela ay agad na nadumihan ng putik sa kalsada, isang simbolo ng kanyang pagmamahal na matagal nang niyapakan at binalewala. Minahal kita ng higit pa sa sarili ko. Pagpapatuloy ni Elena, ang kanyang boses ay bumaba sa isang bulong na tila sumasakal sa puso ni Renato. Handa akong manatiling anino mo habang buhay. Basta't nakikita kitang masaya. Pero tinuruan mo ako na ang katapatan ay walang halaga sa isang taong ang tanging sinasamba ay ang kanyang sariling anino. Elena, please. Pagmamakaawa ni Renato, habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ng asawa. Patawarin mo ako. Nabulag ako. Let's start over. I will change, I promise. Maibabalik natin ang dati. Ang dati? Tumingin si Elena sa mansyon na ngayon ay may nakadikit na selyo. Ang dati, kung saan kailangan kong tiisin ang bawat pangumutya ng ina mo? Ang dati, kung saan kailangan kong amuyin ang pabango ng ibang babae sa iyong mga polo? Ang dati, kung saan kinalimutan ko ang sarili kong pangalan para lang tawagin mong asawa? Umiling si Elena. Wala nang babalikan, Renato. Ang Elena na kilala mo ay matagal lang namatay sa gitna ng ulan noong gabing pinalayas mo siya. Ang babaeng nasa harap mo ngayon ay ang taong sisinyas sa bawat luhang pinatulo mo. Sa di kalayuan, nakita ni Elena si Doña Aurora na nakatitig sa kanila mula sa isang sulok. Ang kanyang muka ay puno ng takot at hindi na makapagsalita. Ang matandang reyna ay tuluyan ng nawalan ng trono. Ngunit bago pa makasagot si Renato, isang itim na limousine ang huminto sa kabilang panig ng kalsada. Bumaba ang bintana nito, at doon ay nakita ni Elena ang mapanuksong ngiti ni Julian. Itinaas nito ang isang baso ng kristal na tila nagbibigay ng isang tahimik na toast para sa kanilang pagkawasak. Senyorita, kailangan na nating umalis. Paalala ni Lolo Ben habang binubuksan ang pinto ng sasakyan para kay Elena. Sumakay si Elena sa sasakyan nang hindi na nililingon ang kanyang asawa. Habang umaandar ang sasakyan palayo, narinig niya ang huling hiyaw ni Renato. Isang hiyaw ng pagsisisi na hinaluan ng matinding desperasyon, na agad ding nilamon ng dagundong ng kulog at bagsak ng ulan. Sa loob ng tahimik na sasakyan, hinawakan ni Elena ang kanyang dibdib. Akala niya ay magiging masaya siya kapag nakita niyang naghihirap si Renato. Ngunit ang nararamdaman niya ay isang malalim na pagod. Lolo Ben, tawag niya. Po, senyorita? Pantayan ninyo ang bawat galaw ni Julian. Ang laban kay Renato ay tapos na. Pero ang tunay na digmaan para sa legacy ng aking ama ay kakasimula pa lang. Ano ang susunod na hakbang ni Julian para makuha ang Ilustre Group? At paano haharapin ni Elena ang katotohanang may isang mas malaking anino na matagal nang nakabantay sa bawat galaw niya? Akala mo ba ay pumanaw ang iyong ama nang dahil lamang sa isang aksidente, Elena? Akala mo ba ay ganoon kadali ang lahat sa mundong ito ng mga ilustre? Ang boses ni Donna Aurora ay gumaralgal, puno ng pait, at isang uri ng desperasyong nakakatakot pakinggan. Nakaupo ang matanda sa isang maliit at madilim na silid ng isang hamak na paupahan. Isang lugar na hindi niya kailanman inakalang magiging hantungan niya. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay malayo sa halimuyak ng mga sariwang bulaklak sa mansyon. Ang kanyang mga kamay, na dati ay makinis at puno ng mamahaling singsing, ay nanginginig na ngayon, habang hawak ang isang luma
at naninilaw na litrato. Isang golden moment ang naganap nang pumasok si Elena sa silid. Tumama ang liwanag mula sa pintuan sa maruming sahig. Tiningnan ni Elena ang kanyang dating biyenan. Nakita niya ang mga kamay ni Aurora. Ang mga kamay na dati ay minamasahe niya ng may buong paggalang. Ang mga kamay na ilang beses ding dumapo sa kanyang pisingi bilang sampal. Ngayon, ang mga kamay na yon ay tila mga tuyong sanga na kumakapit sa huling hibla ng kanilang pagkakataon. Ano ang ibig mong sabihin, madam? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon, ngunit may talim na hindi maitatago. Nandito ako hindi para makinig sa mga gawa-gawa mong kwento. Binigyan kita ng pagkakataong mabuhay ng tahimik, huwag mo nang ubusin ang pasensya ko. Isang mapait na tawa ang kumawala sa tuyong lalamunan ni Aurora. Pasyensya? You talk about patience? Pagkatapos mo kaming gawing pulubi ng anak ko? Pwes, pakinggan mo ito. Ang gabing pumanaw ang iyong ama sa ospital. Hindi siya nag-iisa. Bago siya nalagutan ng hininga, may isang tao siyang kinausap. Isang taong hindi mo kilala, ngunit matagal nang nakamasid sa iyo. Naramdaman ni Elena ang isang biglang lamig na gumapang sa kanyang likuran. Naalala niya ang sulat ng kanyang ama na binasa niya sa loob ng sasakyan. Ang babala tungkol sa taong kumokontrol kay Renato sa dilim. Sino ang taong yon? Muling tanong ni Elena. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom na sa ilalim ng kanyang mamahaling coat. Ibigay mo sa akin ang kalahati ng shares ng kumpanya sa Singapore, hamon ni Aurora. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman. Ibalik mo sa amin ang mansyon at ang lahat ng alahas na kinuha mo. Kapag nagawa mo yon, ibibigay ko sa iyo ang ebidensya. Ang ebidensya na hindi atake sa puso ang pumatay kay Don Eduardo, kundi isang unti-unting paglason na pinlano ng taong pinagkatiwalaan niyo ng husto. Tumitig si Elena ng matagal kay Aurora. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang tunog ng ulan na dahan-dahang tumatama sa bubungan ng paupahan. Isang ritmo na tila ba bawat patak ay nagsasabing ang lahat ng alam niya tungkol sa kanyang pamilya ay isang malaking kasinungalingan. Gaslighting, bulong ni Elena. Iyan ang palagi mong ginagawa sa akin sa loob ng 20 anyos. Pinaniniwala mo ako na wala akong kwenta, na kailangan ko kayo. At ngayon, pati ang alaala ng aking ama ay gagamitin mo para manipulahin ako? Hindi ito manipulasyon, Elena. Look at this. Inihagis ni Aurora ang litrato sa paanan ni Elena. Iumuko si Elena para pulutin ang larawan. Ito ay isang kuha mula sa security camera ng ospital. Malabo, ngunit kitang-kita ang isang silueta ng lalaking nakasuot ng puting suit. Si Julian. Ngunit may isang bagay na mas nakakagimbal. Sa tabi ni Julian, nakatayo ang isang batang Renato na may hawak na isang maliit na vial ng gamot. Ang hininga ni Elena ay tila tumigil. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa bawat sampal na tinanggap niya. Hindi lang pala si Renato ang pumasok sa kanyang buhay para sa pera. Ang pamilya ni Renato at ang pamilya ni Julian ay matagal nang magkasabwat para ubusin ang mga ilustre mula sa loob. You knew, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay naging isang malamig na hiyaw. Alam niya ang lahat mula pa noong simula. Pinakasalan ako ni Renato, hindi dahil sa utos ng kung sino, kundi dahil iyon, ang paraan niyo, para dahan-dahang patayan ang aking ama at kunin ang lahat. Nakakamali ka, Elena, wika ni Aurora, habang pilit na tumatayo. Si Renato, mahal ka niya nung una. Pero si Julian, siya ang demonyo. Siya ang nagbanta sa amin. Kung hindi namin susundin ang plano niya, kami ang unang papatayin. Bago pa makasagot si Elena, bumukas ang pinto ng paupahan. Pumasok si Lolo Ben. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Senyorita, kailangan na nating umalis. May mga hindi kilalang lalaki na nakapalibot sa gusaling ito. Mukhang nahanap na tayo ni Julian. Tumingin si Elena kay Aurora. Ang galit na nararamdaman niya ay napalitan ng isang malalim na pagkapoot. Keep your secret, madam. Pero tandaan mo ito.
Ang bawat lason na ibinigay niyo sa aking ama, sisiguraduhin kong babalik sa inyo ng 100 beses. Habang mabilis silang lumalabas ng gusali sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Elena ang bigat ng isang bagong pasanin. Ang laban niya kay Renato ay naging isang laban para sa katarungan ng kanyang ama. Ngunit sino ang mas mapanganib? Ang taong langtad na pumatay sa kanyang dangal? O ang taong palihim na kinitil ang buhay ng kanyang kaisa-isang pamilya? Nang makasakay sila sa sasakyan, isang puting rosas ang nakita ni Elena sa kanyang upuan. May kasama itong maliit na card na may nakasulat na, "The truth is a heavy crown, Elena. Are you sure you're ready to wear it?" Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa pera o mansyon. Ito ay naging isang maruming laro ng dugo at lihim. At sa larong ito, sino ang tunay na kakampi? At sino ang kaaway na nakatago sa likod ng isang tapat na muka? Ipakulong niyo siya. Na yun din. Wala akong pakialam kung lumuhod siya o magmakaawa sa harap ng buong mundo. Ang boses ni Elena ay kasing lamig ng asero, matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Nakatayo siya sa loob ng malawak na opisina ng kanyang ama. Ang lugar na dati ay puno ng halimuyak ng mga lumang libro at tabako. Ngunit ngayon ay puno ng tensyon ng isang nagbabadyang paghuhukom. Hawak ni Elena ang isang pirasong papel, ang report mula sa isinagawang forensic audit at ang mga testimonya ng mga doktor na hiningan niya ng tulong para muling suriin ang medical records ni Don Eduardo. "Senyorita, handa na po ang mga warrant," ulat ni Lolo Ben habang inilalapag ang isang itim na tablet sa mesa. Ang mga pulis ay papunta na sa pinagtataguan ni Renato. Hindi na siya makakatakas pa. Isang golden moment ang naganap nang dahan-dahang lumapit si Elena sa malaking silya ng kanyang ama. Hinaplos niya ang sandalan nito, ang marangyang balat ng upuan, na tila nagbibigay sa kanya ng lakas na kailangan niya. Naalala niya ang mga huling sandali ni Don Eduardo. Ang mga mata nito na puno ng pag-aalala para sa kanya. Ngayon lang naintindihan ni Elena na hindi siya pinabayaan ng kanyang ama. Pilit siya nitong inilalayo sa panganib na hindi niya kayang harapin noon. "Papa, sisiguraduhin kong hindi masasayang ang bawat patak ng gamot na pilit nilang ipinainom sa inyo," bulong ni Elena sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa lalim ng kanyang determinasyon. Samantala, sa isang madilim at mabahong eskinita sa labas ng lungsod, nakatalungko si Renato. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Ang tanging suot niya ay isang maruming t-shirt at pantalong may butas. Hawak niya ang isang maliit na bag na naglalaman ng huling ilang libong piso na itinira sa kanya ni Sofia. Biglang binalot ng asul at pulang liwanag ang pader sa kanyang tapat. Ang tunog ng mga sirena ay tila mga hiyaw ng katarungang matagal na niyang pinagtataguan. "Renato Ilustre, lumabas ka ng dahan-dahan. May warrant kami para sa iyong pag-aresto sa kasong plunder, falsification of documents, at frustrated murder." Nanginig ang buong katawan ni Renato. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit ang bawat hakbang niya ay tila bumabagsak sa bigat ng kanyang mga kasalanan. Sa loob ng ilang sandali, naramdaman niya ang malamig na bakal ng posas sa kanyang mga pulso, ang parehong pakiramdam ng lamig na ibinigay niya kay Elena noong gabing pinalayas niya ito. "Hindi ako! Si Julian! Si Julian ang nag-utos sa akin!" Hiyaw ni Renato habang isinasakay siya sa loob ng mobile car. Ngunit ang kanyang mga hiyaw ay tila walang saysay sa gitna ng katahimikan ng gabi. Kinabukasan, ang balita tungkol sa pag-aresto kay Renato ay naging headline sa lahat ng pahayagan at telebisyon. Ang dating golden boy ng industriya ay isa na ngayong kriminal sa mata ng publiko. Ngunit para kay Elena, hindi pa ito ang dulo. Alam niyang si Renato ay isang maliit na piraso lamang sa mas malaking chessboard ni Julian. Habang pinapanood ni Elena ang balita mula sa kanyang monitor, pumasok si Lolo Ben na may dalang isang itim na sobre. "Senyorita, ito po ay iniwan sa tapat ng inyong gate kanina. Wala pong pangalan ng nagpadala." Dahan-dahang binuksan ni Elena ang sobre. Sa loob nito ay isang susi ng isang bank vault
at isang maikling mensahe sa wikang Tagalog. Ang katarungan ay hindi nakukuha sa loob ng kulungan, Elena. Nakukuha ito sa huling hininga ng iyong kaaway. Magkita tayo sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Naramdaman ni Elena ang isang mabilis na tibok sa kanyang dibdib. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ay ang lumang ancestral house ng mga ilustre sa probinsya. Ang lugar kung saan pinalaki siya ng kanyang ama at ang lugar kung saan unang nagtagpo ang landas nila ni Renato. Lolo Ben, ihanda ang sasakyan, utos ni Elena. Senyorita, mapanganib po ito. Siguradong bitag ito ni Julian. Pagpigil ni Lolo Ben. Alam ko, Lolo Ben. Pero hindi ako pwedeng habambuhay na magtago sa likod ng mga dokumento at abogado. Kung gusto ni Julian ng huling laro, ibibigay ko sa kanya ang isang laban na hindi niya malilimutan. Habang bumibiyahe si Elena patungo sa probinsya, pinapanood niya ang bawat puno na nadadaanan nila. Ang bawat tanawin ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkabata. Isang panahong payak at puno ng pangarap. Hindi niya inakalang ang pagbabalik niya sa lugar na ito ay para sa isang madugong pagtatapos. Bakit pinili ni Julia na dalhin ang laban sa ancestral house? Ano ang nakatago sa vault na ibinigay nito kay Elena? At sa huling paghaharap na ito, sino ang mananatiling nakatayo? Ang babaeng naghahanap ng katarungan o ang lalaking matagal nang naghahari sa dilim? Ang bawat segundo ay tila isang matalim na kutsilyong bumabaon sa hangin. Ang huling yugto ng paghihiganti ni Elena ay malapit na, at ang katarungan ng mga ilustre ay hindi titigil hanggat hindi nadidilig ng katotohanan ang lupang ninakaw sa kanila. Dito nagsimula ang lahat, at dito rin magtatapos ang bawat sakit na idinulot mo sa pamilya ko, Julian. Ang boses ni Elena ay hindi nanginig kahit isang segundo, habang dahan-dahan niyang itinutulak ang malaking pinto ng kanilang ancestral house sa probinsya. Ang tunog ng pag-ikot ng mga lumang bisagra ng pinto ay tila isang malalim na buntong hininga ng nakaraan. Ang hangin sa loob ay amoy alikabok at tuyong dahon. Ngunit sa kabila nito, naroon pa rin ang bango ng sampaguita na dati ay itinatanim ng kanyang ina. Sa gitna ng malawak na sala, nakaupo si Julian sa paboritong silya ng ama ni Elena. Hawak nito ang isang baso ng alak at may isang mapanuksong ngiti sa kanyang mga labi. Ang liwanag ng buwan na dumadaan sa malalaking bintana ay nagbibigay ng isang nakakatakot na anyo sa kanyang silueta. "Welcome home, Alina," wika ni Julian. Ang boses ay puno ng mapait na sarkasmo. "Akala ko ay mas matalino ka kaysa sa iyong ama. Akala ko ay tatakbo ka palayo nang malaman mo ang katotohanan. Pero tulad ni Don Eduardo, masyado kang nagpapadala sa bugso ng iyong damdamin." "Hindi damdamin ang nagdala sa akin dito, Julian," sagot ni Elena habang naglalakad patungo sa gitna ng silid. "Nandito ako para tapusin ang laro mo. Ang susi ng bank vault na ibinigay mo? Alam ko kung anong nasa loob niyon. Hindi yon ebidensya laban sa ama ko, kundi ebidensya ng pagnanakaw ng pamilya mo sa Ilustre Group 30 taon na ang nakalilipas." Napatigil si Julian sa pag-inom. Ang kanyang ngiti ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang matalas na pagtitig. "You think you're so smart, don't you? Ang iyong ama ang pumatay sa pangarap ng pamilya ko. Kinuha niya ang lahat sa amin. Kinuha niya ang nararapat para sa kumpanya dahil niloko niyo siya." Sigaw ni Elena. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng lumang bahay. "At dahil doon, itinanim mo ang galit sa puso mo. Ginamit mo si Renato para saktan ako, para dahan-dahang ubusin ang aking ama. Pero tingnan mo ang sarili mo ngayon, Julian. Nag-iisa ka sa dilim, habang ang lahat ng pinaghirapan mong nakawin ay unti-unti nang bumabalik sa akin." Isang golden moment ang naganap nang lumapit si Elena sa isang lumang piano sa gilid ng sala. Dahan-dahan niyang pinindot ang isang nota. Ang tunog nito ay malungkot, ngunit malinaw. Tila ba isang tinig mula sa kanyang pagkabata na nagsasabing, "Ang lahat ay magiging maayos din." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Elena na hindi na siya ang biktima. Ang bawat hapdi ng sampal ni Doña Aurora
At bawat pangungutya ni Renato ay tila mga aninong naglalaho sa harap ng kanyang liwanag. Tapos na ang oras mo. Wika ni Elena habang inilalabas ang kanyang cellphone. Ang lahat ng pag-uusap natin mayong gabi ay narinig ng mga awtoridad. Hindi lang ang kaso ni Renato ang bubuksan, kundi ang lahat ng ilegal na transaksyong ginawa mo gamit ang pangalan ng Ilustre Group. Biglang tumayo si Julian. Ang kanyang muka ay punong-puno ng pot. Ngunit bago pa siya makalapit kay Elena, bumukas ang mga pinto at pumasok ang mga pulis, kasama si Lolo Ben. Ang bawat hakbang ng mga awtoridad sa sahig na kahoy ay tila mga huling nota ng isang malungkot na kanta. Julian de la Cuesta, you are under arrest. Ang boses ng opisyal ay pinal na at walang puwang para sa pag-aalinlangan. Habang kinakaladkad si Julian palabas ng ancestral house, tumingin siya kay Elena. Hindi pa ito tapos, Elena. Hahanapin kita. Ngunit hindi na siya pinansin ni Elena. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng sala, pinapanood ang pag-alis ng huling kaaway ng kanyang pamilya. Nang muling tumahimik ang paligid, lumapit si Lolo Ben sa kanya. Senyorita, tapos na po. Ang katarungan para kay Don Eduardo ay nakamit na natin. Mahinang wika ng matanda. Ang kanyang mga mata ay basa ng luha ng kagalakan. Huminga ng malalim si Elena. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 20 taon, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay biglang gumaan, na tila ba ang bawat luhang ibinuhos niya noon ay naging mga hamog na dahan-dahang natutuyo sa sikat ng umaga. Lumingon siya sa bintana at nakita ang unang sinag ng araw na sumisilip sa silangan. Ang kulay ng langit ay dahan-dahang nagbabago mula sa madilim na asul patungo sa isang mainit na kahel. Ito ang simula ng kanyang paghilom. Hindi na siya ang asawang inapi. Hindi na siya ang anak na naghahanap ng sagot. Siya ay si Elena Ilustre, isang babaeng dumaan sa apoy, ngunit lumabas na mas matatag at mas nagniningning. Lolo Ben! Tawag ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Po, senyorita? Buksan ninyo ang lahat ng bintana. Hayaan nating pumasok ang hangin at liwanag sa bahay na ito. Pagkatapos, ihanda ninyo ang pagbabalik natin sa Maynila. Marami pa tayong dapat gawin para sa foundation. Habang naglalakad si Elena palabas ng ancestral house, naramdaman niya ang malambot na damo sa kanyang mga paa. Ang bawat hakbang niya ay tila isang panalangin ng pasasalamat. Ang paghihiganti ay tapos na, at ang tanging natitira sa kanyang puso ay ang pagnanais na tumulong sa ibang mga kababaihan na nakakaranas ng parehong sakit na pinagdaanan niya. Ngunit sa gitna ng kanyang kapayapaan, isang huling tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Paano nga ba tunay na magpatawad sa mga taong kumuha ng lahat sa iyo? Makakahanap ba siya ng puwang sa kanyang puso para sa mga taong tuluyan ng nasira ang buhay dahil sa kanilang sariling kasakiman? Ang sikat ng araw ay tuluyan ng bumalot sa buong paligid na tila isang mainit na yakap mula sa langit. Ang paglaya ni Elena ay ganap na, at ang bagong unit ng kanyang buhay ay kakasimula pa lamang. Minsan, kailangang mabasag ang lahat sa iyong paligid para lamang makita mo ang mga pirasong tunay na mahalaga. Ang boses ni Elena ay malumanay, ngunit may lalim ng karanasang hindi kayang bayaran ng anumang yaman. Nakatayo siya sa harap ng isang malawak na harden na bahagi ng bagong itinatag na Ilustre Sanctuary. Isang tahanan para sa mga kababaihang nakaranas ng emosyonal at pisikal na pang-aabuso. Ang mga Elena ng bagong henerasyon na nangangailangan ng liwanag. Ang sikat ng hapon ay dahan-dahang humahalik sa mga dahon ng mga halaman na tila ba bawat busbong ay isang pangako ng panibagong simula. Isang golden moment ang naganap nang mapansin ni Elena ang kanyang sariling mga kamay habang hinahawakan ang isang tasa ng tsaa. Wala na ang marka ng kanyang lumang singsing sa kasal. Ang balat doon ay makinis na at tila naghilom na rin kasabay ng kanyang puso. Ang mga kamay na ito
na dati ay tanging pagsisilbi lamang kay Renato ang alam, ay ngayon ay ginagamit na para bumuo ng mga pangarap para sa iba. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang maliit at madilim na selda, nakaupo si Renato. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa malamig na pader, tila binibilang ang bawat segundong nawala sa kanya. Wala na ang kanyang mga mamahaling suit. Wala na ang bango ng tagumpay. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng sarili niyang paghinga at ang boses ng kanyang ina, si Doña Aurora, na ngayon ay nasa isang pampublikong pasilidad para sa mga nakatatanda, mag-isa, at puno ng pait. "Sir, may bisita po kayo?" wika ng gwardiya. Inakala ni Renato na si Elena iyon, na marahil ay may kaunting awa pa itong natitira. Ngunit nang tumingin siya sa salamin na namamagitan sa kanila, ang nakita niya ay si Lolo Ben. Ang matanda ay nakasuot ng isang maayos na barong. Ang mukha ay seryoso, ngunit walang bahid ng galit. "Bakit ka narito, Ben? Nasaan si Elena?" tanong ni Renato. Ang kanyang boses ay paos at puno ng desperasyon. Ang Senyorita Elena ay abala sa pagtulong sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya, Renato. Mahinahong sagot ni Lolo Ben. "Nandito ako para ibigay ang huling mensahe niya sa iyo. Pinirmahan na niya ang lahat ng papeles para sa ganap ninyong paghihiwalay. Malaya ka na, Renato. Malaya ka na sa yaman na hindi mo naman pinaghirapan. At malaya ka na sa babaeng kailanman ay hindi mo natutunang mahalin ng tama. Sabihin mo sa kanya, Sabihin mo sa kanya kung pwede lang ibalik ang oras." Ang mga luha ni Renato ay dahan-dahang pumatak sa kanyang maruming t-shirt. "Ang oras ay hindi isang ilog na pwedeng balikan, Renato. Ito ay isang guhit sa buhangin na tinangay na ng dagat," wika ni Lolo Ben, bago tumayo at tuluyang talikuran ang lalaking sumira sa sarili niyang kapalaran. Samantala, sa Illustre Sanctuary, isang salusalo ang nagaganap. Ang mga tawanan ng mga bata at ang mga kwentuhan ng mga kababaihan ay pumupuno sa hangin. Lumapit si Elena sa isang babaeng kamakailan lang ay dumating sa center. Basag ang loob at puno ng takot, tulad niya noong gabing yon sa ilalim ng ulan. "You will be okay, iha," bulong ni Elena habang hinahawakan ang kamay ng babae. "The storm has passed. It's time for you to bloom again." Humarap si Elena sa malaking bintana ng center. Tanaw niya ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ube at ginto sa langit. Naisip niya ang 20 taon ng kanyang buhay. Hindi na siya nagagalit. Ang pot ay napalitan na ng isang malalim na pag-unawa. Ang bawat sakit ay naging pataba sa kanyang kaluluwa para lumago ang isang kagandahang hindi kumukupas. "Senyorita, handa na po ang hapunan!" Tawag ni Lolo Ben na kadarating lang mula sa syudad. Ngumiti si Elena, isang ngiting tunay at abot hanggang sa kanyang mga mata. "Salamat, Lolo Ben. Halika na, sumabay ka na sa amin. Sa bahay na ito, walang amo at walang katulong. Lahat tayo ay pamilya." Habang naglalakad si Elena patungo sa hapagkainan, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Ang kanyang bagong bukas ay hindi na lamang tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa legasan ng kanyang ama, tungkol sa pag-asa, at tungkol sa lakas ng isang babaeng piniling bumangon mula sa sarili niyang abo. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, isang lihim na sulyap sa isang lumang litrato ng kanyang ama ang nagpaalala sa kanya. Ang katarungan ba ay tunay na sapat para burahin ang lahat ng sugat? O ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang magpatawad nang hindi nalilimutan ang aral ng nakaraan? Ang gabi ay dahan-dahang lumalalim, ngunit sa puso ni Elena, ang araw ay hindi na muling lulubog. 3 taon na ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang tour ng mga kasinungalingan ni Renato at Julian. Sa loob ng 3 taong yon, ang bawat patak ng ulan ay hindi na nagdadala ng takot kay Elena, kundi ng isang sariwang amoy ng pag-asa at pagpapatuloy. Nakatayo siya sa gitna ng hardin ng ancestral house
na ngayon ay naging sentro na ng paghilom para sa napakaraming kababaihan. Ang mga rosas na dati ay lantutay ay ngayon ay nagniningning sa ilalim ng araw na tila bawat talulot nito ay nagsasalaysay ng isang kwento ng muling pagbangon. Isang golden moment ang nabuo nang mapansin ni Elena ang isang maliit na peklat sa kanyang palad. Ang sugat na nakuha niya noong gabing pinulot niya ang mga basag na pinggan ng kare-kare. Hinaplos niya ang peklat na iyon nang may banayad na ngiti. Hindi na ito masakit. Ngayon, ang peklat na ito ay nagsisilbi na lamang na isang mapa ng kanyang nakaraan. Isang paalala na ang isang pusong nadurog ay maaaring mabuo muli at mas maging matatag pa kaysa dati. Napalingon siya nang marinig ang marahang yabag ni Lolo Ben sa damuhan. Ang matanda ay tila hindi na tumatanda. Ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng katapatan at kagalakan para sa kanyang kaisa-isang alaga. Senyorita, may sulat po na dumating mula sa piitan. Ulat ni Lolo Ben habang iniyabot ang isang simpleng puting sobre. Galing po kay Renato. Dahan-dahang kinuha ni Elena ang sobre, ngunit hindi niya ito binuksan. Tumingin siya sa malayo, sa abot tanaw kung saan humahalik ang langit sa mga bundok. Sa loob ng 3 taon, marami nang nagbago. Si Renato ay nagsisilbi ng kanyang parusa sa likod ng rehas, habang si Doña Aurora ay nananatiling mag-isa sa isang nursing home. Pinagsisisihan ang bawat salitang ipinukol niya sa taong tanging nagmalasakit sa kanya. Si Sofia naman ay nabalitaan niyang iniwan din ni Mark pagkatapos maubos ang perang ninakaw nito. At ngayon ay nabubuhay sa isang mundong puno ng kawalan. Naitanong niyo na po ba sa inyong sarili, senyorita? Napatawad niyo na ba sila? Tanong ni Lolo Ben. Ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa. Huminga ng malalim si Elena. Ang pagpapatawad, Lolo Ben, ay hindi nangangahulugang kailangang bumalik ang lahat sa dati. Hindi ito ang paglimot sa sakit. Ang tunay na pagpapatawad ay ang pagpapasya na hindi nahayaan ang galit na kumontrol sa iyong bukas. Pinatawad ko na si Renato, hindi dahil sa nararapat siya sa kapatawaran, kundi dahil nararapat ang puso ko sa kapayapaan. Inilagay ni Elena ang sulat sa ibabaw ng isang maliit na mesa at hinayaan itong tangayin ng hangin, hindi na binasa. Alam niya ang nakasulat doon, mga salita ng pagsisisi na huli na ang lahat. Hindi na niya kailangang marinig ang boses ng nakaraan para magpatuloy sa hinaharap. Nahanap niya na po ba ang inyong binyan? Muling tanong ni Lolo Ben. Higit pa sa bingian, Lolo Ben. Nahanap ko ang sarili ko, sagot ni Elena. Ang tunay na pamana ng aking ama ay hindi ang kumpanya o ang mansyon. Ito ay ang lakas na tumayo sa sariling mga paa, ang danggal na hindi pwedeng bilhin ng pera, at ang kakayahang magmahal muli. Simula sa pagmamahal sa aking sarili. Habang papalubog ang araw, nagtipon-tipon ang mga kababaihan sa center para sa kanilang gabi-gabing panalangin. Pinanood sila ni Elena ng may halong pagmamalaki. Ang bawat isa sa kanila ay isang buhay na patunay na ang bawat sugat ay may katapat na paghilom. Ang legasya ng mga ilustre ay hindi na lamang tungkol sa isang apelido, kundi tungkol sa isang pamilyang binuo ng malasakit at katatagan. Natutunan ni Elena na sa mundong ito, ang hustisya ay hindi laging dumarating sa paraang inaasahan natin. Minsan, ang pinakamalaking hustisya ay ang makita kang masaya at matagumpay ng mga taong nagnanais na makita kang bumagsak. Ang kanyang buhay ay naging isang nobela ng pagtitiis na nagtapos sa isang kabanata ng tagumpay. Tumingala si Elena sa langit na ngayon ay puno na ng mga bituin. Naramdaman niya ang isang mainit na haplos ng hangin sa kanyang pishingi, na tila ba isang huling yakap mula sa kanyang ama? Ang digmaan ay tapos na. Ang mga luha ay natuyo na. At sa bawat bagong umagang darating, ang pangalang Elena Ilustre ay mananatiling simbolo ng isang babaeng hindi kailanman sumuko sa dilim. Sapagkat sa dulo ng bawat mahabang gabi, ang araw ay palaging sisikat
para sa mga pusong marunong maghintay at lumaban.